So today is Thursday, December 14. Tama ba? Thursday, December 14. Tapos ito yung nakikita natin dito. Kumbaga, di ko naman balak to na i-vlog, pero parang na-curious na rin ako ano nga ba itsura ng Davao City ngayong tapos na yung Christmas party ng iba, tapos na yung trabaho, tapos na yung eskwela, pero marami pa rin pala estudyante no hanggang ngayon na dito pa rin nag-aaral, may pasok pa rin pala. Kala ko nag-uwian na sa probinsya, pero bakit lalo tila yata dumadami ang tao. Yan, pa kayo iba nagbabakasyonan sa Davao no. Mga pala, dito tayo sa isa sa pinaka busy na intersections sa Davao. Marami tayong marami akong mga paulit-ulit na sinasabing napaka-busy mga intersections and crossroads sa Davao. So banggitin ko yon. Matina Crossing, isa yun sa napaka-traffic na lugar, napaka-busy. Tapos pangalawa ay ang Sandawa, pero to in any order ho tumahagala, hindi po to siya yung pinaka, kumbaga 10 no. So i-mention natin at least 10 or 5 or 10. So una ay yung Matina Crossing, pangalawa ay ang Sandawa Ecoland intersection, tapos pangatlo ay ang Sandawa Grabahan, tapos pang-apat ay saan ba? Dito to. Anong pangalan ng lugar na to dito? 5 ang intersection dito. Ramon Magsaysay Extension, Magsaysay Avenue, Jacinto, tapos CM Recto, tapos papuntang JP Laurel, tapos ito naman ay Acacia. Madaming tao. Ngayon, ito yung pang-5 no, na pinaka-busy na nabanggit ko. Tapos pang-6 naman ay ang Buhangin, Milan. Pang-6, pang-7 naman ang Dumanlas, Cabagyo, JP Laurel. Yan, sa may SPNC. Pang-7, pang-8 naman yung sa may Mamay Road, Alyongto. Hindi man talaga siya yung crossing, yung cross. Parang junction lang siya papuntang Mamay Road, pero napaka-traffic pa rin doon sa area na yon. Kasi maraming ang umuwi sa Mamay Road, tapos papuntang airport din, papunta din diversion road, shortcut. Kaya pang-8 na yun, nabanggit ko. Pang-8, pang-9, saan ba? Pang-9, Ecoland, wait lang. Yun lang siguro, no? So, 8, pang-9. Meron ba tayong nabanggit? Yun pala, Bangkerohan, Quirino. Siyam, muntik na masagasa. Si ma'am matamaan ng durian na bitbit. Ba't kasi si ma'am dyan nakatayo, nakaupo? Tapos, ano ba? Ramon Magsaysay, Corner Boulevard. Pero pag mga gatong oras lang, kasi kapag mga alas 6, alas 7, wala na masyadong doon. Hindi na masyadong busy ang crossings. Tsaka yung Rojas Avenue, dyan sa unahan lang nito, konti. Rojas Avenue, tsaka Rojas Avenue, CM Recto, Rojas Extension. Yun. Traffic din yan dyan. Lalo na kapag kagatong oras din dahil one way na lang. I mean, isang lane na lang, no? Right lane na yung ginagamit, tapos dalawa na siya. Pato Rail, papuntang Tugbok, Kalinan, tapos yung kabila kasi gagamitin na siya pang night market. Time check tayo, alas 4:59 na ng hapon. Diba? Daming tao, no? So, syempre, mula rito, nga pala, meron parang vlogger na, foreigner, tapos, 20,000 na yung kanyang subscribers. Siya ay nakatira sa Bacolod for 4 years yata, no? Bacolod City yung kanyang residence ngayon. Tapos, iniikot-ikot niya rin ang Pilipinas. So, napunta rin siya sa Davao. Tapos yung tinanong ko siya kung anong nakikita mong pinagkakaiba ng Davao City, tsaka kung meron namang unique. Sabi ko kung meron naman, paki-mention daw. Sabi niya wala. Davao City is very similar daw sa mga downtown. Sa mga downtown area lang sa mga downtown area. Very similar. Sabi niya. Davao City downtown is very similar to every downtown of the city daw na napuntahan niya. England national, living in Bacolod. Tapos yung yung street, no? Street vendors, sabi niya Davao City. Street vendors in Davao City is everywhere.
Which is totoo, no? Yan, oh, street vendors. Street vendors. Street vendors. Oh. Saan bang lugar ang walang ano, street vendors? Siyempre, Iloilo. O ano, magagalit na naman yung iba dyan. Kasi Iloilo na naman ang bida. Eh, siyempre, wala naman talagang ano, wala kang masyado. I mean, merong street vendors ako nakita sa Iloilo, pero doon sa may city proper downtown. Oh, so, pero doon sa may mga Mandurriao, wala akong nakita doon. Sa may Haro area, organized in fairness, no? Walang ano. Pero ang pinaka city, maliban sa pangalang city proper ang sa may City Hall, sa may Calle Real. Ano pa ba ang mga may maraming kalye? I mean, maraming tao. Busy ang crossroads sa Iloilo. Kasi palibasa kasi gabi ako laging namamasyal doon, eh, no? Minsan pagbalik ko sa Iloilo, puntahan natin yung mga busy nila ng mga crossroads. Tapos tingnan natin talaga kung no? Kung ganun ba talaga sila ka unique, no? Walang kaparya. Kasi organized talaga Iloilo City. In fairness talaga doon. Ayan. Pero dito naman sa Davao, sige, sabihin na natin street vendors in Davao City is everywhere, but at least malinis. Makikita mo naman ng mga tao talaga na, diba, tinatapon talaga sa basurahan, yung mga trash nila, no? Mga sticks, barbecue sticks. So hindi messy ang Davao. Hindi messy sa sa floor. So ito namang gantong senaryo, I don't know kung if you find it messy. Siguro dahil ako'y taga Davao, nasanay na ako. Pero nung sinabi nung mama na yun, nung foreigner na yun, na street vendors in Davao City is everywhere, parang oo nga, no? Kumbaga parang hindi ko na siya namalayan, hindi ko na siya masyadong napansin kasi nga nasanay na siguro, no? Ganun yun eh. Hindi natin malalaman ang kaya nga napakalaking tulong ng mga ibang tao, ng mga dayo, pero dapat yung honest lang, yung honest ang review. Napakalaking tulong nung honest review ng iba. Para bang sa natin, sa bahay, sa produkto, sa mga binibenta natin, for example. Kasi kung tayo na nagmamayari, tayo na natatrabaho sa lugar, sa ating mga produkto, hindi natin yan sila mabibigyan ng tamang ratings or evaluation kasi nga, we love our own, kumbaga, di ba? We love our own, we have to, kumbaga, nasanay na tayo, no? We used to eat, kumbaga. Ano ba pinagsasabi ko dito? Hindi ibig ko sabihin, nasanay na tayo. Kung sabihin natin na gano'ng, di ba for example, di ba tayo nagluluto ng ating mga ulam, pagkain? Di ba tinatanong pa natin sa iba kung masarap ba luto natin? Alam natin masarap. Oo, alam natin masarap yung niluluto natin. Alam natin na good siya. Ang problema nga lang talaga dyan, bakit kailangan natin ipatikim sa iba? Kasi nga, kumbaga, hindi tayo pwedeng maghusga or mag-judge sa sarili nating luto. Kasi talaga ibibigay natin rates dyan, maganda. Kasi ratings natin yan, di ba? Luto natin, so ratings natin. Kaya nga, alangan ba naman ibagsak mo yung sarili mo, di ba? Gawa. So just like our place, no? For example. So Davao City, malinis, yes. Malinis yung flooring ko natin dito sa Davao. In fairness talaga, despite sa napakadaming tao na to, dito mo mararamdaman yung metropolitan area of Davao City. Dito mafe-feel. Kasi mga tao dito mikos-mikos. Dami, no? Hindi siya ganun ka dense populated, pero densely populated per square kilometer, pero nung araw. Ngayon, ito na, nararamdaman mo na siya. So, yun ang bali, nakatulong yung ibang tao, lalo na mga vlogger na magbibigay ng honest na feedback and review. Yung si Asia at night, hindi siya kasing bold, no, kagaya ko. Hindi siya kasing tapang kagaya ko. Hindi naman matapang, kumbaga ako lang talaga ay at kumbaga sinasabi ko lang talaga yung nakikita ko. So sa Davao malinis, yes. Hindi siya messy. Tingnan mo yung mga floors namin dito, wala kang makikita. But hindi ko nakikita itong mga street vendors na messy pala siya or kalat. Although wala namang sinabing makalat siya. Wala naman sinabi yung tao, yung foreigner na vlogger na taga Bacolod na. Wala naman siya sinabi na makalat ang Davao. Sabi niya lang, may nag-comment lang doon na ang sabi ay there's a lot of stagnant water in the sa mga gilid-gilid ng mga kalye. Tagalogin na natin.
marami daw maraming mga stagnant water sa gilid ng kalsada. So di ko alam kung saan yun, parang sa San Pedro yata yun, San Pedro or Magallanes area. So yun, kinumpirma niya, tsaka tsaka mali. Maraming mga stagnant water sa gilid ng kalsada, and marami daw mga street vendors na nagkalat, sabi nung nag-comment sa kanyang video. Tapos sabi naman niya, street vendors in Davao City is everywhere. So kumbaga parang kinumpirma niya. So dahil doon parang na-realize ko, oo nga no, sa sobrang nasanay na ako sa Davao, sa lugar, sa syudad ko, parang hindi ko na malaya no na o nga para ang dami na palang mga street vendors. Parang balik ulit sila. Dati kasi hindi naman to ganito ang mga street vendors sa Davao, tama ba? Or talagang nasanay na tayo no? Well, siguro naisip ko naman kagabi nung pinanood ko yung yung kanyang comment, binasa ko na siguro dahil Pasko no, parang hinahayaan ang mga street vendors na magtitinda lang muna, wala mo nang hulihan, wala mo nang tawag nito, confiscate no, kasi next year tingnan natin January, after nung holiday natin, holiday season, New Year, kung meron pa ba to dito na ganito kadami. Siguro ito okay lang to dito na area sa may Acacia kasi hindi naman talaga siya main road no. Ito ay may sabi pa nga may basketballan daw. Okay lang, hindi naman talaga siya daanan no. Hindi to talaga shortcutan or main thoroughfare or barangay roads. Ano na talaga siya? Walang bahay-bahay lang, tapos siniminto na lang talaga siya kasi dati rough road to, putik kapag naulan, tapos alikabok. Ito yung sakayan papuntang Mandog yan no. Yan lang, nasasabi ko nga no, the street vendors in Davao is everywhere. Yan ang sabi nung foreigner na vlogger. Sa comment lang hindi naman siya typical na kagaya ko na kada may nakita nire-review, sinasabihan na, kumbaga kinukomentuhan no. Hindi siya comment creator actually. Na kagaya ko nga na bawat tingin ko, pag may nakikita ko sa isang lugar, yan, kinukomentuhan ko. Tapos pag may hindi ako naiintindihan, tinatanong ko, parang ba't may ganun na mga senaryo na pwede paki-explain. Siya wala, medyo lang talaga siya, naglalakad siya. So napunta na siya ng Davao, to Zamboanga, Bacolod, Iloilo, wala akong nakitang di ko alam. Tingnan nga natin, inisto ko naman siya, inisto ko naman yung kanyang mga video kung siya ba'y nakapag-Iloilo na. At dahil nga siya ay taga Bacolod City for 4 years, hanggang ngayon no, doon pa rin siya nakatira. Doon din siya naabutan ng lockdown sa Bacolod. Pero hindi ko pa siya nakitaan. Ang last kong nakita sa kanya ay Bacolod to Iloilo City. I don't know, parang hindi siya nagstay sa parang from Iloilo, sumakay lang siya ng papuntang Palawan, ganun. So hindi ko siya nakitaan na nag-city tour siya sa Iloilo City. Ang kanyang channel pala Asia at Night. Ang kanyang profile pic is parang parang lot. Yan lang mga hagala, bali na itong video lang na to is kumbaga siya, evaluation ko lang no, para doon sa komento niya, sa comment section nila na Davao City vendors in Davao, street vendors in Davao City is everywhere. So ibig sabihin daw kahit sa may mga street vendors. Well, sa akin naman okay lang kasi siguro, I don't know kung okay ba to, hindi, wala akong problema, wala tayong problema. Hindi siya issue sa akin. Basta ang halaga ay hindi sila obstruction. So ito, hindi man sila obstruction, hindi man sila nakakakos ng traffic kasi hindi naman talaga ito daanan ng mga sasakyan ng mga main roads. Hindi mga main roads. So ito siya ay na talaga to, parang vacant area, bakit na daan yun. Kung didiretsuhan mo yan dyan, park yan dito, hindi talaga siya daanan dito. So hindi siya hindi siya sagabal no? Hindi siya obstruction. So yun ang hindi siya obstruction at the same time hindi siya makalat, hindi siya madumi. So for today's video, ang title nito tsaka thumbnail, street vendors in Davao is everywhere. Galing. Nice no? Ano sa tingin nyo? Di ba? Hindi tayo makakapag-iwal sa sarili natin kasi nga hindi tayo, bias tayo no? Kumbaga, example, para sa akin, okay lang to, ganitong tanawin. Okay lang sa akin to na napakaraming mga street vendors everywhere. Pero, I don't know sa ibang mga dayo kung okay ba to. So, that's all for today's video. Thank you for watching. Ano sa tingin nyo? Bye-bye, ending at